Dahil buwan na naman po ng Disyembre, buhay na naman ang mga lansangan ng Metro Manila dahil sa dami ng mga namamasyal at bumibili ng panregalo ngayong holiday season. At dahil po dyan, hindi may iwasan ang matinding trapiko. At upang maibsan ang init ng ulo sa kalsada, naglatag ng mga hakbang ang MMDA laban sa problema sa trapiko. Narito po ang report. Pasyal dito, shopping doon. Habang papalapit ang araw ng Pasko, hindi na mapigil ang pagdagsa hindi lamang ng mga pamilya, magkakaibigan at magkasintahan, kundi pati na rin ang mga motorista sa laban. Taon-taon ganito lagi ang sitwasyon 2 linggo bago magpasko. Buhol-buhol na ang trapiko dahil sa mga sasakyan na nagkakandara pa na sa pagpunta sa mga mall at pasyalan. Sa datos ng MMDA, 20% ang naidadagdag sa volume ng mga sasakyan sa lansangan tuwing sumasapit ang Christmas rush. Perennial statistics natin yan. Every year, pag holiday season, nagkakaroon talaga ng 20% increase in the volume of motorized vehicles sa daan. Kasi marami sa ating mga kababayan ang may mga Christmas parties na pinupuntahan, namimili, at dahil dito yung kalakalan, yung ating mga deliveries, dumadami din pag Christmas season. So lumalakas ang komersyo, lumalakas din yung ating mga namimili at namamasyal pag Christmas season. Biyernes nang sinimulang ipatupad ng ahensya ang Christmas lanes na gagabay sa mga motoristang naghahanap ng alternatibong ruta maliban sa kahabaan ng EDSA at C5. Pero dahil inaasahan na ng MMDA na magsisikip din ang trapiko sa alternative routes sa dami ng mga sasakyan, naglatag pa sila ng ibang plano upang maibsan ang masakit sa ulong sitwasyon sa kalsada. Kabilang narito ang implementasyon ng moratorium sa mga reblocking, fun run at iba pang aktibidad sa kalsada na nakakaapekto sa daloy ng sasakyan. Pinalawig din ng MMDA ang modified truck ban. Marami tayong mga measures. Unang-una dito, yung Christmas dates nga sinabi natin. Pangalawa, meron tayong modified truck ban for the period starting December 13 up to December 20, wherein 6 a.m. to 10 p.m. ang ating truck ban. And then pangatlo, magkakaroon po tayo ng moratorium on fun runs and bike events and mga events na ginagamit yung ating mga lansangan starting December 16. And then also on December 16, magka-start na po ng moratorium ng mga redlocking dito sa mga na ginagawa sa ating mga lansangan. Kung sakaling hindi pa rin uubra ang mga ipinatupad na hakbang ng ahensya, narito naman ang mga tips na dapat tandaan ng mga motorista at mga Christmas shoppers. Ang unang tip natin, siyempre, tayo po ay laging magplano ng ating mga biyahe. Kung meron man po tayong biyahe, kailangan po, hindi po tayo sumabay sa mga rush hour. Tapos po, kung hindi lang po tayo kailangan lumabas, wag na muna tayo lumabas. At kung kailangan tayo lumabas, kailangan lumabas tayo. At kung maaari pagbalik natin, iplano din natin so that hindi tayo sasabay sa karamihan ng mga motorista. And finally, dahil nasa daan ka na rin naman, please exercise patience, caution, at huwag po tayong padalos-dalos dahil nga po sa bigat ng traffic, makagawa pa tayo ng mas matinding pinsala. Ayon nga sa kasabihan, daig ng maagap ang masipag. Kaya naman ngayon pa lang, kumilos at mamili na para sa mga inaanak mo. Para kapag hinanap ka na ng mga reregaluhan mo, hindi mo na kailangan pang magtago ngayong Pasko. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Kaaminyo.